Nasa linya na po natin si Engineer ah, Herenato o Kuya Jerry Alpante, ang President ng UNECO o itong Batang Ecozone. Kuya Jerry, magandang gabi po. Magandang gabi, Kuya Raul. Oo, At naistorbo magandang kita. gabi sa lahat ng Naistorbo ko mga yung iyong dito nanonood. Oo, naistorbo ko yung iyong pagbabakasyon diyan sa iyong mansyon. Alam niyo nung nasa Tagaytay ako, nakita ko yung Hindi, malaking bahay. Ah, hindi, wala po ako sa Tagaytay ngayon. Oo nga, isang mansion mo sa Nueva Ecija. Hindi naman. Maliit Ah, lang. oo, alam nyo, naging kumpare ko to, tapos kuya ko pa sa Philippine Eagle, si Kuya Herenato Alpante. Okay, ang gusto kong talakayin para marinig ng ating mga kaibigan, unang-una, ano ba itong Batang Ecozone? Ah, yung Batang Ecozone ay ito po yung isang samahan na tinayo namin. Hmm. Dahil kasi sa loob ng more than 20 years ako na nasa loob ng EPSA sa Hmm. Cavite, wala po akong nakikitang nakakarating na tulong ng gobyerno para sa mga worker doon. Hmm. In fact, dahil kasi yung mga tao doon nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi Oo nga. at mayroon pa silang overtime ng 2 hours to 4 hours a A day. day. Oo. Kaya hindi po sila nakakapagpila sa mga barangay para sa mga matatanggap na ayuda. Hmm. Pero itong mga ito ay talagang nagbabayad to ng tax sa ating gobyerno at ang trabaho naman nito talagang continuous dahil nasa loob kami ng economic zone. Hmm. So sana marami ako nakausap, yung mga workers namin, sabi, sir, wala kaming natanggap. Hmm. So ibig sabihin yan, walang representante na mga sangay sa gobyerno Mga bukod manggagawa. sa Oo. sa manggagawa na mabigyan ng welfare itong mga workers na to. So kahit papaano magkaroon sila ng representasyon sa ating gobyerno. Tuloy-tuloy naman ang trabaho nila. In fact, continuous ang work dito. Padami pa nga ang worker, no? Na nagugulat ako sa mga nakaraang taon. Para sa kalaman Tuloy-tuloy. ang ating Kuya Jerry, para sa kalaman ng ating mga nanonood at nakikinig, no? Gaano kadami ang mga manggagawa diyan sa Special Economic Zone o diyan sa PESA? Dito sa Cavite, Hmm. which andito po ako yung factory namin, ay Hmm. nasa kuan kami, no? 75,000 workers, Yung sa'yo pa direct lang yan o workers. yung buong Cavite area Hindi, na? sa buong Cavite na po yan, Oo. sir. Oo. 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 Hindi po ganyan karami ang sa planta. Sa Oo. buong Cavite, mayroong 75,000 workers na po dyan. Oo. Bukod pa yan, Oo. alam ko, meron pa sa Laguna, sa Batangas, meron Oo. pa sa Cebu, meron pa sa Baguio, meron pa Oo. sa Norte, sa Tarlac, Pampanga. May mga Mm. ecozone din doon. So, ang kabuuang workers ng ecozone ay nasa 1.8 to 1.9 sa ngayon. So So, tumaas halos po ang bilang oh, niya. halos 2 milyon pala kayo, no? Na Halos 2 milyon oo. po yung direct employed sa loob ng economic zone sa Pilipinas. So kung Hindi pa ako po ay kasama. kung ako ay politiko, dapat pala kausapin kita. Kasi kung 2 milyon yung mga eco workers o yung eco zone workers, ilagay mo na lang sa times 2 yung asawa, nagiging 4 million agad ang boto nila, di ba? So, Sa kung times 3 ilan, natin, magiging 6 million yung boto agad nila, solid. Kasi ganun sila. So, ang kailangan lang, kaya mo itinayo itong Batang Ecozone, para magkaroon sila ng boses sa industriya ng mga manggagawa dahil sa wala kay loob ng oh, economic zone. oo, yun ang maganda diyan. So, bakit bukod sa pagiging isang may-ari ng isang kumpanya diyan sa Ecozone, no? Ano ang nagtulak sa iyo para pangunahan itong Batang Ecozone na ito?
unang-una, yun nga, nakita ko na tuwing ako'y umikot, yung mga barangay, namimigay sila ng mga ayuda sa mga tao, Mm. hindi po napasa sa mga barangay. Mm. Pero gaya ng nung isang araw lang, nakausap ko yung mga tricycle driver Mm. doon sa ecozone namin sa Cavite. Hindi lahat ng tricycle driver nakatanggap ng ayuda. Mm. Yung sa may taga-General Trias na tricycle driver, nakatanggap sila. Pero bukod sa iba ay hindi po sila nakatanggap. Kaya nga po ay kinausap ko rin, nakipag-tie up din kami sa isang organization, Mm. yung MTM, Ano kay yun? Mary Jane Morillo, isang organization, Masaganang Pilipinas Movement, Mm. na nalaman ko na tumutulong siya na magbigay ng mga dagdag na tulong para sa mga workers. Mm. So, kahit saang lugar ay nagbababa siya. Kaya nakausap ko, sabi ko, bakit hindi mo tulungan yung aming nasasakupan? Mm. Napag-usapan namin, sabi niya, tutulong siya. So ngayon, ang nakausap ko rin kahapon lang, yung zone administrator na si Attorney Vincent C. Mm. ng Cavite Economic Zone, at Mm. nakuha ko po ang numero kung ilan ang mga tricycle driver doon na nasa loob sa mga jeepney driver. Mm. Yun muna ang aming uunahin na tulungan. Mm. So sinabi ko na po sa kaibigan ko at mukhang matutulungan kami. At sa ngayon ay gumagawa po kami at ah, sama kami sa economic zone, Mm. sa Cavite Economic Zone, sa mga kanilang mga advokasya na mga medical mission. In fact, katatapos lang kahapon yung pangalawang sama namin. Nagsimula kami mga 3 months ago nung 46th year ng Cavite Economic Zone. Nagkaroon po doon ng medical mission. Sumama din po ang Batang Ecozone doon. Nag-provide kami ng konting pagkain sa mga workers. Mm. Nagbigay din kami ng mga grupo ng mga dentista. Dahil yun po ang isa sa mga pangangailangan ng Cavite Economic Zone. Yung mag-aalaga ng kanilang paglinis ng ipin at pagbunot ng ipin. Kaya inilapit na po namin yung aming tulong doon mismo sa loob dahil yung mga worker kasi ay busy po yan. Oo Nagtatrabaho yan araw-araw. In fact, karamihan ng workers dyan ay ayaw magbakasyon. Kahit na linggo pumapasok dahil nanghihinayang po sila. Okay. So, kaya doon, yes sir. Oh, yung bagong wage order na 85 pesos, no? I think nagkaroon ng temporary restraining order. Ano naman ang masasabi mo rito na mukhang pinigilan ng Pasig Regional Trial Court yung pagpapatupad ng additional 85 pesos? Yeah. Actually, yung sa Metro Manila ay natupad na yan. No? Usually naman, after ng Metro Manila, ay kasunod na po yan yung mga ibang lugar. So actually, iniintay na po namin yan. Yung last na wage increase, I think 2 years ago, meron yon. Ang tagal na pala, no? So ngayon, ini-expect na rin namin yan na makuan kami, masabihan kami. Kami naman sa loob ng Ecozone ay sumusunod po kami kung anong mandato ng gobyerno natin. Wala namang, lahat naman ng mga programa ng gobyerno ay sinusunod po ng economic zone. Yun po ang nakikita ko. For 20 years, wala po kaming hindi sinunod. Kung anong mandato ng gobyerno na ito ang dapat i-increase sa mga worker at naaprubahan na, ay ini-implement po namin yun. Ang dami po palang ginagawang mabuti para sa mga manggagawa, Kuya Jerry, no? Kaya kita pina-interview on
issues kasi nga binanggit ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng Special Economic Zone sa pamumuno ng Batang Ecozone para mabigyan ng magandang benepisyo, mga ayuda at iba pang mga pangangailangan ang ating mga manggagawa. Doon sa naging pagbida ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA, no? Ano ang naging pananaw mo dito, Kuya Jerry? Actually narinig ko rin yon yung paano siya magsabi tungkol sa PESA, no? Ay totoo po yon. Actually, yung sinabi na 3 taon sunod-sunod na palaging nakapagbigay ng magandang kasama sa parang billionaires ang PESA na magbibigay ng pera sa gobyerno, no? Actually, totoo po yun dahil ako naramdaman ko rin sa loob ng economic zone. Talagang tumataas. Tumataas pati yung production namin, tumataas, dumadami yung workers namin, at dumadami din yung trabaho namin. So nakikita ko nga din, ang looking forward sa next year or 2 years, masyadong mataas ang itataas ng aming production. Ang dami kasing mga companies na nagpupunta talaga dito sa Pilipinas ngayon. Oo. So in fact, dumadami po yung aming mga projected or customer na magiging customer namin lahat ito. Marami po, lalo na sa bansang Amerika. Pero mayaman totoo po ka yun. na, Kuya Jerry. Bakit mo kailangan gawin to? Bakit hindi ka na lang magpa-relax-relax? At kung kumita ka man ng malakas, ng marami, bakit kailangan mo pag gawin to? Katulad nga sinabi mo, kumikita ka at tumataas ang investment at tumataas ang inyong production, lumalaki ang inyong kita. Bakit kailangan mo tumulong sa mga manggagawa nyo? Alam niyo po, sabihin na nga natin na ang buhay ay hindi pantas. Life is not fair, yung nga sabi nila eh. Pero tayo naman, kung pwede na tayong tumulong, tutulong tayo. Kung di maitulong man tayo para sa makarami, karamihan ng mga tao na kailangan ng tulong, bakit hindi natin gawin? No? So kahit na kunting bagay lang makatulong tayo, malaking bagay na po yun. So, pangalawa, talaga magtatrabaho pa ako dahil meron pa akong 2 years old saka 4 years old. Yung inaanak ko, no? Oo, alam mo, napakaswerte. So, hindi ako pwedeng mag-retire. Oo. Pwede ka na mag-retire, di ba? Boundary na eh. Pero ang punto ko nga bakit kailangan mo pang gawin to at tuloy-tuloy ang iyong pagtulong. Hindi lang sa mga manggagawa, maging sa lahat. Alam nyo, maski po sa amin, sa Philippine Eagles, the Fraternal Order of Eagles, kuya ko nga itong si Kuya Jerry, tahimik po itong tumutulong. Kaya minabuti ko na interviewin to, ang Batang Ecozone, sa katauhan ni Kuya Jerry, para malaman ng mga manggagawa, malaman nyo po na merong Batang Ecozone na tahimik na tumutulong. Bakit gusto ko ipaalam? Kasi maraming hindi nakakaalam na meron palang mga organisasyon ang mga manggagawa. Hindi lang sa Ecozone, hindi lang sa mga Special Economic Zone. Kung kaya nga natutuwa ako, mismo si Pangulong Marcos ang nagbanggit ang kahalagahan, bilyong-bilyong piso na pala na ipapasok na pera ng Special Economic Zone sa ating ekonomiya na kung kaya't lumalago. Kaya pala lumalago kasi katulad ng sinabi ni Kuya Jerry, madami ang nag-i-invest at dumadami ang kanilang kita, dumadami ang kanilang mga trabahador. Kung kaya't gusto ng Batang Ecozone na bigyan na patang pagtulong at ayuda at kung anumang benepisyo ang ating mga manggagawa. Kuya Jerry, maraming salamat ha. Meron ka pa ba? Yes, Kuya. Yung iyong fundraising na goal, paki-announce mo nga kung kailan yan. Oo. Yeah, actually meron kaming gold fundraising na gaganapin ngayong September 22, Kuya, sa Esplendido. Yan. Ito na, kita ko na. September 22 ang
ang tournament naka-schedule. Pero kuya, alam mo ba, last week pa lang, Puno nung na. sinabi kong magkaroon ng tournament, puno na po, kuya. Puno na. Eh, paano kung Puno na halimbawa po. ako, gusto kong Yung mga mag-ano? participants na, na maglalaro. Pero yung yung mga nag-sponsor ay meron na rin. Meron Tumatanggap na pa rin kami hanggang ngayon. Pero inuna ko muna yung mga participants. Oo. Actually, sinarado ko na po yung pagtanggap Players, ng participants dahil kuan lang po yun eh. Isang course lang po yun, Splendito, 18 holes lang yun. Oo. So ang maximum po doon is 128 players. So, puno na agad? So yun po ang puno na po. So Hindi ba actually, pwedeng- 4 na araw. Grabe, no? So, kung puno Sa ng 4 na slot araw mo, namin sinabi yon, napuno na po kaagad. puno na. Oo. So, Sasali pa naman Oo, ako, maraming Kuya Jerry. gustong sumali. Oo, sayang. Oo. Kuan po, kuya. Kung gusto mong sumali, kuya, pwede next year or Oo. by December, kukuha po kami ng golf course na merong 36 holes Oo. para madoble natin ang mga participants. Oo. Alam ko sa East Ridge, malaki rin, ha? Ang golf dyan, ha? No, ang East Ridge is only, kuan kuya, 18 holes lang din yon. Okay. So, Baguio. How about Baguio? 18 holes lang. Ang Baguio? Ang Baguio is Camp Janhe is 18 holes din. Oo. Merong Baguio Country Club, 18 holes din. Yung Yung sa isang Leyte, Pinewood yung sa- also, 18 holes din. Yung sa Tacloban Leyte, yung bago doon. Ay, hindi pa ako nakalaw doon, kuya. Pero dito sa may General Trias, kuya, itong Eagle Ridge, 4 po ang golf course nito. So, 72 holes po ito. Wow. So, Mas sa marami. nakikita kong napakabilis ng napuno, kuya, ay iniisip ko na ang kasunod na tournament ay doon ko gaganapin Oo. para kuan ako ng mas maraming maraming player. Oo, golfers. Oo. Anyway, congratulations, Oo, Kuya golfers. Jerry, ha? At ipagpatuloy mo lang ang iyong pagtulong, hindi lang sa mga manggagawa dyan sa Ecozone. At congratulations, at mismo si Pangulong Marcos ang bumate sa Batang Ecozone at sa mga manggagawa sa Special Economic Zone sa kontribusyon ninyo, sa kontribusyon ng mga investor na lumago ang ating ekonomiya at dumami ang mga investors sa ating bansa. Thank you, Kuya Jerry. May isang kuan lang po, Sige, kuya. go ahead. Ako'y nagpapasalamat, kuya, Hmm. kay Director General Teo Panga. Oh. Siya po yung Director General ng PESA. Dahil nagkaroon po kami ng Memorandum of Understanding, MOU, between PESA at yung Batang Ecozone, Unified Ecozone of the Philippines. So, ginawa po niya kaming IPP, Investor Partner dito sa ang grupo namin. Kaya nanghihikayat din po kami ng mga investor na pumunta sa Pilipinas para dito mag-invest at dito magbagawa ng mga factories nila. Galing mo, Kuya So, Jerry. Alam mo, sa yaman mo, Hindi po. Mali po tayo dyan, kuya. gusto Hindi mo po nang ganun. tumulong. Ako'y simpleng mamamayan lang, kuya. Simple, kaya love na love napaka-humble mo gusto mo nang tumulong sa mga manggagawa. Gusto mo pang tulungan ang ating bansa at ikaw pa mismo ang nangunguna sa pag-iimbita sa mga investor galing sa ibayong dagat, ha. Oo. Saludo ako Alam mo kasi, alam mo, Oo. alam mo kasi, kuya, kung dadami, sa ngayon kasi 1.8 million ang direct workers, no? Meron pa tayong 2.6, almost 2.6 million na unemployed. Actually, ang Ecozone ngayon, nakikita ko, pataas ng pataas siya. So, ma-augment po yung mga unemployment natin, pwedeng mabigyan ng trabaho ng economic zone. Kung ganito sa nakita kong mabilis ang taas niya at mabilis ang mga investor na pumapasok, baka darating panahon na wala tayong mga Unemployed. tao o unemployed. So, kung may nakikinig na unemployed o walang trabaho,
Anong kailangan gawin? Meron ka bang number o anong gagawin? Meron ka bang, alam ko may page kayo no? Pwede ba sila mag-apply doon? Meron po kaming page. Oo. Anong page ninyo? Sa Facebook po, makita po yun Unified Eco Zone of the Philippines. Okay. Unified Eco Zone of the Philippines. So pwede, kung bawa ako, aplikante, wala akong trabaho. Gusto ko halimbawa maging assistant vice president ng kumpanya mo o whatever. Pwede, o kung ano man ang trabaho na available sa Batang Eco Zone. Pwede niyong tulungan. Yes, actually po, tumatanggap din kami bago lang. Nakipag-partner ako ng Tansa Trade School sa Cavite at nagpadala sa amin ng 15 kaagad para for OJT. So tumutulong din po kami sa mga school na pangangailangan ng on-the-job training. Para matulungan. Then after that, nakapagtrabaho din sila. Oo. So hindi pa man sila tapos. Natututunan na nila yung dapat na matutunan ng isang manggagawa. Baka hindi na magtapos yan. Makita nila malaki pa lang kita sa pagiging eco zone worker. Or in-encourage nyo pa rin na magtapos sila. Actually po, yan po ang isa sa pinakamagandang nangyari sa atin. Yung continuous growth ang nakikita ko. Oo nga. So, baka dumating ng panahon, yung mga ibang mga domestic helper natin, pwede nang umuwi sa Pilipinas at dito magtrabaho. Oo, maganda yan. Oo. So, yung sweldo nila sa ibayong dagat, hindi naman nakikinig ang BIR halos kasing laki na rin ng ibibigay niyo yung ibang Hindi, sir. Kung titingnan niyo po, sir, yung mga Oo. domestic helper natin doon sa ibang bansa, Oo. nasa mga 300 to 350 yata yan, only 400. A year. Actually, minsan, a month. A no? month, okay. Dollars, yes, dollars. Dollars. Oo. Oo. Okay. So, actually, kung titingnan mo yan, kinikita din yan ng worker dito sa atin. Yan Umaabot din ng almost Oo. 20. Ang Yeah, ganda, dahil kasi yung no? mga workers natin, Oo. masisipag po ang workers natin. Oo nga. So, Mahilig silang mag-overtime. hindi na sila kailangan mag-abroad, no? Oo. So, kung Oo, kayo po yung kaya nakikinig, nga, isa. magpunta na kayo sa Yeah, page isa sa ng reason. Batang Eco Zone o Oh, Unified Eco Zone o Batang Eco Zone. Nakikita ko Batang Eco Zone tutulungan kayo ni Kuya Yeah, Batang Jerry Ecosur po. para mabigyan po kayo ng trabaho sa iba-ibang mga special economic zone na located sa buong Pilipinas. So, full support ako, Kuya Jerry, sa iyong paghahanap ng mga manggagawa sa abroad man o dito sa ating bansa. Thank you, Kuya Jerry. Meron ka pang gusto idagdag? Thank you din Kuya Raul sa pagkakataon ito. Okay. Maraming salamat at para sa lahat ng mga taong nakikinig, magandang gabi sa inyong lahat. Okay. Thank you po. Si Kuya Jerry Alpante, President ng UNECO Batang Eco Zone.